Ang Japan Self-Defense Force ay naglagay ng mobile radar system sa Kita Dato Island sa Philippine Sea upang palawakin ang mga kakayahan ng Japan sa lugar. Sa isang press conference noong Biyernes, inihayag ng Ministro ng Depensa ng Japan na si Minoru Kuhara na sinabi ng Ministry of Defense at JSDF noong Huwebes sa Kita Dato Island Village ang kanilang intensyon na mag-deploy ng Japan Air Self-Defense Force mobile radar system sa isla na matatagpuan 225 milya silangan ng Okinawa. Sinabi ni Kuhara na may kagyat na pangangailangan para sa Japan na palakasin ang kanilang surveillance at monitoring capabilities sa Pacific Ocean side ng Japan. Japan does not use the term Philippine Sea, referring to it instead as the Pacific Ocean, dahil sa pagpapalawak at pagpapatindi ng mga karatig bansa sa kanilang mga aktibidad sa dagat at airspace sa paligid ng Japan. Higit pa rito, naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagtatatag ng naturang tuloy-tuloy na pagsubaybay at pagsubaybay sa infrastruktura, ang Japan ay magpapakita ng kanyang kagustuhan at kakayahan na ipagtanggol ang kanyang teritoryong katubigan, at airspace, gayon din ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan nito, na napakahalaga rin sa pagpigil sa mga armadong pag-atake laban sa Japan. Ang Kita Dato Island ay isang mahalagang lokasyon sa pagtiyak ng patuloy na pagbabantay sa paligid ng Japan, dahil ito ay nasa Pacific side ng Miyako Strait na matatagpuan sa pagitan ng Miyako Island at Okinawa. Sabi ni Kuhara, ang isang takdang panahon sa pag-deploy ay hindi pa nagagawa ngunit nais ng MOD na i-deploy ang radar sa lalong madaling panahon kasunod ng mga konsultasyon sa mga residente ng isla, aniya. Mula noong manungkulan noong Oktubre taong 2021, pinalakas ng Administrasyong Kishida ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Japan, partikular sa paligid ng mga isla sa Timog Kanluran, na kinabibilangan ng Senkaku Islands na hawak ng Japan at inaangkin ng China. Sinimulan ng Japan ang mga hakbang tungo sa paglalagay at pagpapataas ng mga kakayahan sa pagsubaybay sa paligid ng rehiyon at palakasin ang mga kakayahan nitong militar doon. Kasama ng mga ito kabilang ang pag-deploy ng mga anti-ship surface-to-surface missile system at Patriot Air Defense at Ballistic Missile Defense System sa rehiyon. Gayunpaman, ang mga bagong deployment at presensya ng militar sa Japan ay nangangailangan ng MOD na ipaalam at kumonsulta sa mga lokal na awtoridad. Sa kaso ng Kita Dato Island, ang mga residente ay humihingi ng presensya ng militar ng Hapon. Isang opinyon noong 2021 na humihingi ng tulong sa pagbabantay laban sa isang tiyak na dayuhang kapangyarihan ay iniharap ng komunidad, ayon sa isang ulat ng pahayagang Hapon na Asahi Shimbun. Sa Philippine Sea noong Miyerkules, pinalubog ng 31st MEU ang isang gumagalaw na target na barko sa pagsasanay sa panahon ng isang expeditionary strike exercise ayon sa inilabas ng Marine Corps noong Huwebes. Isang AH-1Z Viper attack helicopter na nakakabit sa Marine Medium Tiltrotor Squadron 262 reinforced 31st MEU ang nagpaputok ng isang live na AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile na tumama sa isang hinihila na gumagalaw na sasakyang pang-training sa panahon ng isang misyon ng pagsasanay sa dagat. Ang tagumpay ng expeditionary strike na ito ay nagpapakita ng kakayahan ng 31st MEU na maghatid ng mga precision strike sa dagat at pangalagaan ng isang libre at bukas na Indo-Pacific, ang sabi ng release. Samantala ang mga barko ng Russian Navy at People's Liberation Army Navy ay naglalayag malapit sa Japan sa loob ng isang linggo ayon sa mga ulat ng Joint Staff Office. Noong Miyerkules, naglabas ng ulat ang JSO na nagsasabing alas 6 ng gabi. Noong Martes, ang Russian Navy corvette na RFS Sovereigny ay nakitang naglalayag pakanluran sa isang lugar na 40 kilometro hilagang silangan ng Cape Soya sa pangunahing isla ng Hokkaido. Ang Russian corvette pagkatapos ay naglayag sa kanluran sa pamamagitan ng Lapeyros Strait na naghihiwalay sa Hokkaido mula sa Russian isla ng Sakhalin upang makapasok sa dagat ng Japan. Ang Japan Maritime Self-Defense Force Fast Attack Craft JS Kumataka ay lumiwanag sa Russian corvette ayon sa release. Ang pangalawang release ng JSO noong Miyerkules ay nagsasaad na noong 1 AM ng araw na yun, ang PLAN destroyer na CNS Kaifeng at frigate CNS Yantai ay nakitang naglalayag sa Timog Silangan sa isang lugar na 50 kilometro timog kanluran ng Kusagaki Islands. Ang dalawang barko ng clan ay naglayag sa silangan sa pamamagitan ng Osumi Strait, na nasa pagitan ng Osumi Peninsula sa pangunahing isla ng Kyushu at Taneg-Oshima Island,
at pumasok sa karagatang Pasipiko, ang mabilis na attack craft na JS Shirataka at isang JMSD FP-1 Maritime Patrol Aircraft mula sa Fleet Air Wing 4 na nakabase sa Naval Air Facility at sugi sa pangunahing isla ng Honshu ay lumiwanag sa mga barko ng PLAN, sinabi ang pagpapalaya. Noong Biyernes, ang JSO ay naglabas ng isang release kasama ang pinakabagong mga paggalaw ng Kaifeng at Yantai, na nagsasaad na noong Huwebes ng 2 p.m., ang dalawang barko ng Plan ay nakitang naglalayag hilagang kanluran sa isang lugar na 40 kilometro timog silangan ng Cape Toy, Kyushu at pagkatapos ay naglayag pa kanluran sa pamamagitan ng Osumi Strait upang makapasok sa East China Sea. Sinabi ng JSO na ang fleet oiler na si JS Omi at isang JMSD FP-1 mula sa Fleet Air Wing isa na nakabase sa JMSDF Kanoya Air Base sa Kyushu ay nagsagawa ng surveillance sa mga barko ng PLAN. Noong Huwebes, naglabas ang JSO ng release na nagsasaad noong 1 a.m. sa araw na iyon ang plan cruiser na CNS Lhasa at fleet oiler na CNS Kikigzailahu ay nakitang naglalayag hilagang silangan sa isang lugar na 60 kilometro timog kanluran ng Tsushima at pagkatapos ay naglayag hilagang silangan sa Tsushima Strait patungo sa ang dagat ng Japan, ang multi-purpose support ship na JS Amakusa, AMS-4303, at isang JMSD FP-1 MPA mula sa Fleet Air Wing 4 na ay lumiwanag sa mga barko ng Plan, ayon sa paglabas. Noong Biyernes, ang Russian Navy Pacific Fleet ay nagtapos ng magkasanib na mga pagsasanay kasama ang magkasanib na utos ng mga tropa at puwersa sa hilagang silangan ng Russian Federation, na kumpleto ng Pacific Fleet ang bilateral na ehersisyo ng pagpapangkat ng mga puwersa, na naganap sa pagitan ng 18 at 28 ng Hunyo sa tubig ng Karagatang Pasipiko, Japan at Okas na dagat sa ilalim ng pangkalahatang patnubay ni Commander of the Pacific Fleet Admiral Victor Lina. Basahin ang isang release ng Russian Ministry of Defense. Ang paglabas ay nakasaad na sa panahon ng mga operasyon sa dagat, ang mga puwersa ng Russian Pacific Fleet ay nagsagawa ng higit sa 800 mga pagsasanay sa labanan, kabilang ang 650 na isinagawa gamit ang praktikal na paggamit ng mga sistema ng armas. Sa iba't ibang yugto, isinagawa ang mga aksyong anti-submarino, paggalaw ng organisasyon sa dagat, paglulunsad ng magkasanib na mga welga ng misil sa mga kunwaring grupo ng mga barko ng kaaway, pagsasanay sa pakikipaglaban at pagsasanay upang maitaboy ang mga pag-atake ng mga UAV at mga bangkang hindi nakasakay. May kabuuang 40 barko at maliit na sasakyang dagat ang kasangkot sa mga drills kasama ang 20 aircraft at helicopters ng Pacific Fleet Naval Aviation, kabilang ang Tu-142MZ long-range anti-submarine aircraft, Il-38 at IL-38N aircraft at Ka-29 at Ka-27 helicopter, ang mga marine unit ng Russian Navy Pacific Fleet kasama ang KH-35 at K-300P Coastal Defense Missile Unit ay nakibahagi rin sa mga drills.